Uminom na ang alak. Tuwang-tuwa na ang lahat. Ako naman ay hindi sanay sa tequila kaya patikim-tikim lang ang ginagawa ko. Mas lalo nang lumakas ang tugtugan na halos nakakabingi na. Napatigil kami nang huminto ang ingay at tumahimik. Si Xavier na nasa gitna ng dance floor ay may hawak na microphone. Sorry for interruptions, ladies and gentlemen, but I would like to thank each one of you for coming here at my first resto bar. Sa tinagal-tagal kong pagpapagawa nito, ang akala ko'y aabutin pa ng 1 dekada ay hindi naman pala. Pagpapatawa nito. I could say na sobra akong natuwa dahil successful ang grand opening ng business ko, kasabay ng birthday ko. At dahil dyan, let's enjoy the night! Malakas na hiyawan ang aming narinig at bumalik ulit ang malakas na tugtugan. Nakikita ko si Xavier na maraming kinakausap at madalas pa ay may nakadikit ditong 3 sexy na mga babae. Napapailing na lang ako. Bagay kay Xavier ang ganitong business dahil mukhang hobby niya rin itong ganitong lugar. Lalo pa at maraming magaganda at sexing mga babae na kaliwat kanan lang sa paligid. Mukhang tinamaan na si Janine at Donna ng iniinom na beer kaya tumayo ang dalawa at naghiyawan ang mga kasamahan namin. Go girls! Ilabas niyo ang galing niyo sa dance floor! Mga sexy pa naman silang dalawa at magaganda din. Napaawang na lang ang labi ko nang gupit na sila sa dance floor kahit na marami ang sumasayaw. Hindi sila nagpatinag. Hindi ko akalain na may tinatago din pala silang ganito at talagang nag-enjoy sila ng sobra. Hataw kung hataw sa pagsayaw. Kami naman ay simpleng umiinom lang. Ang 3 boys na kasama namin ay dumidiskarte na sa isang chicks na sexy. Sana all na lang. Wow, thank you for coming, Miss Beautiful Hannah. Biglang sugpot ni Xavier sa aming table. Happy birthday! Sagaw ko para marinig nito. Nagsibatian din ang mga kasama ko. Thank you. At dahil dyan, sige, uminom pa kayo. Huwag kayong uuwi na malungkot at kumain lang na kumain. Marami nang ang pagkain sa table namin bukod sa drinks. Kaya ang ginagawa ko ay kumakain lang. Wala sa loob na patingin ako sa itaas dahil may 2nd floor pa doon. Makikita mong ibang tao na nakaupo lang sa kanilang table dahil dito sa ibaba ang malaki at malawak na dance floor. Agad ako napatigil sa pamilyar na lalaki na mag-isa nakaupo. Sumikdo ang puso ko kahit medyo madilim ang nasa parting iyon sa itaas. Pero alam ko na si Sian iyon. Kumihit-hit ito ng sigarilyo at nakatingin sa ibaba. Partikular sa amin. Hindi sa akin. Teka, si Sian ba talaga iyon? Pero bakit nandoon siya sa itaas? Kung saan siya naroon? Hindi ba dapat bumaba siya at tatabihan ako? Gawain niyo yun eh. Pero ito'y patuloy lang sa pagbuga ng usok at umiinom ng alak. Gusto kong i-confirm kung siya nga iyon pero paano? Baka naman magtaka mga kasama ko at bigyan ng mali siya lalo pa at totoo magiging hinala nila. Wala naman kaming relasyon pero ginagawa na namin ang mga bagay na iyon. Si Sir Sian ba iyon? Nagulat ako sa tanong ng katabi ko. Oo nga, si Sir Sian yun. Sagot ni Agot. Mas lalo tuloy akong hindi mapakali dahil mas kasi sila ay nakita na pala sa Sian. Siguro nag-enjoy lang ito sa pag-iisa kaya ayaw muna lumapit sa amin. Medyo nalungkot ako. Ilang araw itong hindi nagparamdam at nagpakita pero dito ko pa siya makikita. Kinuha ko ang beer na nasa aking harapan. Kanina pa iyon pero hindi ko pa binubuksan. Ayoko sanang inumin pero ewan. Sige na lang. Habang umiinom ay napatingin ako sa itaas. Nawala na doon si Sian. Saan kayo nagpunta iyon? Nakadalawang lagok pa lang ako nang mapatingin ako sa itaas at halos maisuka ko ang iniinom ko. Tama ba itong nakikita ko? Si Sian ay bumalik sa kanyang kinaupuan pero hindi lang siya mag-isa dahil may kasama siyang ibang babae. Hindi ko na naituloy ang iniinom ko dahil nakatutok na lang ang mata ko sa kanilang dalawa. Bakit nakahawak ang babae sa braso ni Sian at malapit ang kanilang mga mukha? Naghahalikan ba sila? Parang nawalan ako ng hininga habang tinitingnan ko sila. First time itong pakiramdam sa akin. Pakiramdam ko ay tinanggalan ako ng hangin sa katawan. Miss Hannah, ayos ka lang ba? Untag sa akin ng aking katabi. Napatingin ako sa kanya. Mabuti na lang at madilim at hindi niya masyadong makita ang mata kong naluluha na. Ayos lang ako. Oh, inumin mo ito. Ang sarap. Hindi ka agad malalasing. Hindi ko alam pero inabot ko iyon at ininom. Sa bawat inom ko ay napapatingin ako sa itaas. Tuluyang pumatak ang luha ko na makita ko kung paanong hawakan sa likod ni Sian ang babae. Hindi ko napansin na nakakarami na ako. Hindi ko rin pansin na nalalasing na ako dahil sa tuwing uminom ako ay nakikita ko si Sian na may kasamang babae at may katawanan. Ang sakit. Ang sakit ng dibdib ko. Bakit ganito siya? Matapos ng lahat,
Naibigay ko sa kanya ang sa akin ay meron pala siyang iba. Kaya ba nawala ito ng matagal dahil may babae pala talaga siya? Miss Hana, tama na yan. Baka hindi mo na kaya. Pagsaway sa akin ng mga kasama ko. Hindi. Kaya ko pa. Gusto ko pa. Napasunok na lang ako sa pagsasalita. Hindi mo na kaya. Inom pa ako. Sabay hikbi ko. Hala, sana. Bakit ka umiiyak? Uminom lang tayo. Inom lang tayo, please. Kinuha ko ang beer na hawak ni Agot at tinungga iyon. Ay, hala siya. Uminom ako hanggang sa natumba ako sa aking katabi. Miss Hana! Si Ian's person over voice. Shit! Kulang na lang ay liparin ko ang ibaba nang makita ko kung paanong hawakan ng isang lalaki ang pinakaiingatan kong babae na walang iba kundi si Hana. Kanina pa nakatutok ang paningin ko sa kanya simula nang pumasok sila sa loob ng bar ni Xavier. My asshole brother. Don't touch her. Napatigil ang ilang tao na nagkakasiyahan. Kahit na malakas ang tugtog ay narinig nila ang malakas kong sigaw. Taranta at mabilis silang gumilid nang makita nila ako. I said don't touch me woman or I will kill you. Bagsak ang isang lalaki sa kanyang kinaupuan na humawak sa balikat at bewang ni Hana. Nagpupuyos ako sa matinding galit. I don't give a damn to anyone who dares to look at her or even touch what it's mine. Shit, agad ko sinalo ang maliit na katawan ni Hana at pinasan iyon. Wala akong pakialam sa mga taong nakapaligid ngayon. Hey, wait, big bro, what's happening? Word voice of my annoying brother. Masamang tingin na ipinukol ko sa aking kapatid. Tom, sabi ko dito ay wag na wag niyang isasama si Hana pero dinala pa rin dito. Marami akong inasikaso at wala sana akong balak na pumunta dito kung hindi ko pa malalaman na nagpunta si Hana kahit nakasama nito ang ilang tauhan sa mansyon. Not because I don't trust them, but I don't trust this place. Hindi nababagay ang isang inosenteng babae na tulad ni Hana sa lugar na ito. Sa ganitong klaseng lugar na puro usok at inuman. Yo, what's happening cousin? Sumisimsim pa ng isang bote ng beer si Alvin at may 3 babae ang nakadikit sa katawan nito. Tom, playboy. Mas lalong dumilim ang aking mukha sa itsura nitong panay ang ngisi. Hindi ko na ito pinansin at umalis sa harapan ng lahat na nakatingin na lang sa akin. Kulang na lang ay bumuga ako ng apoy sa galit dahil hindi ko nagugustuhan ang lantad na balat ni Hana ngayon. Too much revealing for her innocent looks and I don't like it. Hindi pa man ako nakakalayo sa bar ay naririnig ko na ang pagtawag ni Xavier sa akin but I totally ignored him. Stop! Hey, Mr. McWright! Brother! Hey, Gus! Malapit na ako sa kotse nang marinig ko ang lumilipad na boses na tumatawag sa akin and it's really into my nerves. Stop! I said stop! What the? Munti ko nang mamura ang pumigil sa braso ko para ipasok sa loob ng kotse si Hana nang mapalingon ako. It's Mika. Emotionless with her gun on her left hand. Go and follow me. For what? Inis ang mukha ni Mika at namewang habang ang kanang siko'y ipinatong sa bubong ng sakyan ko. At ang hawak nitong baril ay parang laruan lang na pinapaikot-ikot sa kanyang kamay. Are you stupid? You holding my friend like that without knowing that she needs medicine? What do you mean? I immediately confused. Ang iya talaga. Patay na patay sa kaibigan kong bata pero sa ganitong pangyayari walang alam. Napahilamos sa mukha si Mika sa inis. Dalhin mo siya sa ospital right now. Malakas na sabi nito. Shit. Mahina ako napamura at agad kong tinignan si Hana na nasa aking mga bisig. Shit. Hindi siya sanay sa pang-inom at hindi ko agad siya napigilan. Natigilan ako na maramdaman ko si Hana na gumalaw at agad ako napatingin dito pero huli na dahil kahit pikit ang mata nito ay biglang bumulwak ang suka nito sa aking dibdib at sa kanyang damit. Dalhin mo siya kay kuya. Biglang tumalikod si Mika at patakbong lumapit sa kanyang big bike. Hindi na siguro kita matutulungan dyan. Kaya mo na siguro yan, Kaz, right? Sira ulong salita ni Alvin na kahit hindi nakatingin sa akin ay nagsalita pa na walang kwenta pero ang paningin ay na kay Mika. Romeo! Kuya, I can help you. Masamang tingin ay binigay ko kay Xavier. Ang init? Love. Hana's person over voice.
Unti-unti kong iminulat ang aking mata at agad na puting kisame ang bumungad sa aking paningin. Ilang segundo pa ako natulala bago kunot-no akong nagpalingalinga sa kapaligiran. Teka, nasan ako? Hindi itong kwarto na tinutuluyan ko. Nalalaki ang aking mata nang itaas ko ang kaliwa kong kamay at nakita ko ang swerong nakakabit. Tiningnan ko rin ang suot ko. Bakit ganito ang suot ko? Ano nangyari sa akin? Bigla akong kinabahan at pumikit at pilit na inaalala ang huling pangyayari sa aking buhay. Medyo mabigat at nahihilo pa ang aking ulo. Wala pang ilang minuto ako nag-iisip nang biglang bumukas ang pintuan. Si Sian na mukhang haggard. Kahit nakatali ang buhok nito ay para itong sinabunutan dahil sa gulo. Ang suot nitong long sleeves ay gusot-gusot na at nangangalumata ang mata. Agad na nagtama ang aming mata nang makita niya akong dilat ang mata. "You finally awake, love." Malalaking hakbang na lumapit si Sian sa akin at agad akong niyakap ng may pag-iingat at isang mainit na halik sa aking labi ang ibinigay nito. "Are you okay now? Wala bang masakit sa'yo?" May halong pag-aalala na tanong nito sa akin. Umiling ako at kumunot ang noo. "Bakit? Ano ba nangyari sa akin? Tsaka anong ginagawa ko dito sa ospital?" Labis kong pagtataka. Imbis na sumagot ito ay naupo ito sa aking tabi at mahigpit na hinawakan ang aking kaliwang kamay at panaka-naka na hinahalikan din ito iyon. "Sian." Bumukas ang pintuan at nagulat ako nang pumasok ang isang gwapo at kakilala kong doktor. Si Lester na kuya ni Ate Mika. Kasunod dito ang isang babae na seryoso ang mukha. Walang iba kundi si Ate Mika. "Oh, thanks God. You already wake up, Miss Gonzalez." TL almost kills me sa tagal ng pagkagising mo na para bang kasalanan ko pa ang lahat. Patawa-tawa pa ito habang palapit sa akin at chinek ang swero ko. "Shut up, dimwit!" Malutong na pagmumura ni Sian. Kumunot ang noo ko. Bakit parang magkakilala silang dalawa? "Huwag ka magalit. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh." Kung nakamamatay lang ang tingin na ibinigay ni Sian kay Lester ay tsak kanina pa ito bumulagta. Sa laki ng katawan ni Sian at sa laki din ng katawan ni Lester na kahit naka-hospital gown ay taglay nito ang isang kakisigan na talaga naman na kinababaliwan ni Ate Grace. "Wait, kumusta na kaya siya ngayon sa China? Wala pa akong balita sa kanya ngayon. Total, nasabi ko na rin naman na ang gamot. Kailangan mainom iyon sa takdang oras. Pwede na natin siyang ma-discharge at kanina ka pa rin naman uwing-uwi. Damn you!" Tumayo sa inis si Sian na agad kong pinigilan ito. Napakamainitin ang ulo naman talaga ng matandang ito. "Sian." Mahina akong tawag dito at tumawak sa kanyang braso. "Let's go, Han. Uwi na tayo." Salita ni Ate Mika. "Ate Mika, no!" Mabilis na salita ni Sian. Malakas na tumawa si Lester. Isang malutong na mura ang natanggap nito kay Sian. "Makaalis na nga't baka hindi pa magbayad ng bill sa TL. Mahirap na. Mahal ang talent fee ko." "Kuya!" Tinaliman ng mata ni Ate Mika si Lester. Nagsalita ito ng ibang lengguwahe na hindi ko maintindihan at nagmamadali na ito lumabas ng silid si Lester. "Bye-bye. Alagaan mo ang bata mong sweetheart." Gulong-gulo ako dahil hindi ko man lang naintindihan iyon. Habang sa Ate Mika naman ay napapailing na lang na sinundan ng tingin ang kanyang kapatid habang lumalabas. Hindi naman na sumagot si Sian pero ang mukha ay kasindilim ng uling na hindi mo pwedeng mabiro-biro at baka ikaw ang pagbalingan sa pagkayamot nito. "Ate Mika." Napalingin ako kay Ate Mika nang ito mismo ang nagtanggal sa akin swero na para bang gamay na nito ang lahat. Isang miyembro ito ng NBI at puro balil ang pagkakaalam kong gamay na gamay nito. Hindi ko akalain na pati pala dito sa hospital ay may alam ito. Oh, pagmamayari nga pala ito ng kanyang kapatid, ang private hospital na ito. "Let's go home para makapagpahinga ka na." Pero, ano ba nangyari sa akin? Ito ang kanina ko pag gustong itanong kung ano ba ang nangyari sa akin at paanong nahantong ako dito sa ospital. "You drank too much. Hindi kinaya ng katawan mo, sobrang alak kaya nagkaroon ng side effects." Si Ate Mika pa rin ang sumagot. "Ako?" Gulat ko at pilit na inaalala ang lahat. "Look at yourself. Namumula ang buo mong katawan dahil sa rashes. Hindi kinaya ng katawan mo, sobrang daming alak na nasa katawan kaya naglabasan." Nanlaki ang mata ko nang mapatingin sa aking mga braso. Namamantal iyon at namumula na para bang dinaanan ng malaking higad. Tinanggal ko ang kumot sa aking katawan at sinilip ang binti ko. Parang namamaga tuloy ang magkabilang hita ko dahil sa malalaking pantal. Ang suot ko ay maiksi at ngayon ko lang din na-realize na mula pala iyon sa nagdaang gabi.
sa birthday party ni Xavier kasabay ng pagbubukas nito ng kanyang resto bar. Napahaplos ako sa aking muka. Kahit hindi ko nakikita ang sarili ko ay tsak ang pangit-pangit ko na ngayon. Bigla ako napatingin kay Sia na ngayon ay busy sa kanyang phone at mukhang may katawagan. Ito ang dahilan kung bakit uminom ako ng marami. Biglang sumakit ang puso ko nang maalala ko ang nagdaang gabi. Sino ba ang babaeng kasama nito at kahit na dim light ay alam kong siya iyon at mukhang may kahalikan pang ibang babae. Biglang sumama ang pakiramdam ko dahil doon. Kung makapag-concern sa akin ay para bang anghel pero yung nangyari sa nagdaang gabi ay pandemonyo naman. Paano mo nalaman na nandito ako, Ate Mika? Mahina akong tanong dito. Tumigil ito sa ginagawa at tumingin sa akin. Sure ka, hindi mo maalala? Hindi. Mahina akong sagot at biglang hindi makatingin kay Ate Mika. Bakit parang may mali ata? May dinukot ito sa kanyang bag at kinuha nito ang kanyang cellphone. May ilang pinindot ito at iniharap sa akin ang phone. Ayan o. Kunot-noo ako habang binabasa ko ang nasa text messages. Parang gusto ko sampalin ang aking sarili nang mabasa ko ang message na iyon na galing naman pala sa akin. Ate Mika, please help me. Help me, Ate Mika. I think I'm dying right now. Ate Mika, lasing na ata ako. Sunduin mo ako, ate. Gusto ko nang umuwi. Ate Mika, umiiyak ako. Ang sakit ng puso ko. Ate Mika, saan ka na? Nahihilo na ako. Uwi na ako, ate. Ate. Hiyang-hiya ako sa text messages na iyon na ipinadala ko kay Ate Mika. Ano bang pumasok sa utak ko at tinagtad ko pa ng taxi ate nang wala sa hulog. Super lasing na nga siguro ako at mali-mali na nga ang spelling ng pagtatype ko. At makapal pa ang mukha kong nagpasundo. Ang mas nakakahiya pa ay napaka-obvious ng pagiging broken-hearted ko. Wag lang itong malaman ng tatlong tiyang ko kundi ay mayayari ako. Pakamot-kamot tuloy ako sa aking ulo. Maski ako ay lutang. Mabuti na lang talaga at hindi na nagsalita pa sa Ate Mika sa aking kagagahan. We can go home now. Love. Agad ako napalingon kay Sian. Ang kapal naman na mukha nito na magyaya na umuwi. Siya nga itong pinakapunot dulo ng lahat eh. Inirapan ko ito. Sasama ko sa bahay ni Ate Mika. Matapang kong sagot. What? Parang hindi nito nagustuhan ang sagot ko dahil nag-iba bigla ang timpla ng mukha nito. No problem. May tinawagan sa phone sa Ate Mika at narinig kong may pinapapikap itong sasakyan. No, sa akin ka sasama at uuwi. Matigas na salita ni Sian. Ayoko. Matigas ko rin na sagot. Tinitingnan ako ni Sian at parang inaarok ang aking sagot. Kahit samba ko lang pagmumukha nito at parang gusto nang kumatay ng nilalang, ay napakagwapo pa rin nito. Bakit mas lalo itong naging hot sa aking paningin? Umayos ka na. Galit ka't hindi marupok. Magalit ka lang. Kapag naiisip kong isang babae na kausap nito kagabi, ay naiinis pa rin ako. Naghalikan kaya ang dalawang ito? Parang pumait ang aking panlasa sa kaisipang iyon. Sino bang hindi sasama ang loob? Matapos niya akong halikan at angkinin ng ganun-ganun na lang. Nainis rin ako sa aking sarili dahil masyado akong mapagbigay. Wala naman kaming relasyon. Lang yung buhay na ito, parang gusto ko maglupasay. What's the problem, love? Lumapit sa akin tabi si Sian. Masamang tingin na ibinigay ko sa kanya. Diyan ka lang. Huwag ka lalapit sa akin habang buhay. Bumaba ako sa hospital bed at lumapit kay Ate Mika na ngayon ay kunot noong nakatingin sa amin dalawa ni Sian. Ate Mika, isabay mo ko sa pag-uwi ha. Aangkas tala ako sa motor mo. Are you sure? Oo ate, kaya tara na. Bigla ako napasiksik sa katawan ni Ate Mika nang madilim ang mukha ni Sia na palapit sa amin, partikular sa akin. Parang gusto tuloy na magtayuan ng balahibo ko sa katawan. Yan itong matandang ito. Nakakatakot. Gusto kong magpapadyak ngayon sa inis. Ang bala ko pa naman ay sumama ng pauwi kay Ate Mika pero ang buwisit na matandang gurang ay hindi pumayag. Sa lakas at laki ng katawan ni Sian ay para lang akong basahan na binuhat sa kanyang kanang braso. Para akong kuting na kinarga nito gamit lang ng isang kamay. Habang palabas tuloy kami ng ospital ay napakadaming tsismosa ang nakatingin sa amin. Hiyang-hiya tuloy ako sa buhay ko. Idagdag pa na ang lakas ng tawa ni Dr. Lester nang makita kami. Ang sarap niyang suntukin sa totoo lang. Habang sa Ate Mika naman ay wala nang nagawa. Sa inis ko ay hindi ko pinapansin sa biyay ang matandang gurang na si Sian. Kahit na tinatanong niya ako kung anong gusto kong kainin ay hindi ko ito sinasagot. Buisit siya.
Pagkarating namin ay pasado 6:00 na ng umaga. Dumiretso muna ako ng kwarto para makaligo man lang dahil ang baho-baho ko na at pakiramdam ko ay mukha na akong yagit. Nang makita ko sa salamin ng kabuuan ko ay bigla ay parang ayoko nang lumabas pa ng banyong ito. Parusa na ba to? Parang gusto ko tuloy na maiyak sa aking itsura. Namumula pa rin ang balat ko. Kahit na papaano ay umimpis na ang pamamantal, bagamat meron pa rin. Namumula ang ilong ko at ang magkabilang pisngi at mabuti na lang ay hindi na gaano iyong namamaga. Pero sa aking katawan at hita ay meron pa rin. Sinusumpa ko ng uminom talaga. Hindi na talaga ako iinom pa habang buhay. Kasalanan nito na matandang iyon eh. Kung hindi ko lang siya nakitang may kalampungan ay tsak hindi ako iinom ng husto. Ilang minuto pa akong tulala sa salamin at ilang sandali pa ay nagsimula na akong maligo gamit ang maligamgam na tubig. Sobrang sarap maligo at maginhawa sa katawan. Matapos kong maligo ay nagmadali na akong magbihis. Isang gray na turtleneck na long sleeve ang suot ko at black fitted pants. Nagmedyas na rin ako dahil ayokong malaman nila na nagkarashes ang buo kong katawan lalo na kay Misty. Baka makahawa pa ako ay nakakahiya lang. Paglabas ko ay agad kong pinuntahan ang kwarto ni Misty. Pagbukas ko ay wala ito. Siguro ay nasa ibaba na iyon. Nakakahiya naman. Nagpunta ako dito para mag-tutor at alagaan si Misty pero ano ba itong pinagagagawa ko sa buhay? Masyadong ginulo ni Sia ng tahimik kong buhay. Pagbaba ko ay agad akong binati ng ilang kasambahay. Gulat na gulat pa ang dalawang nakasama ko kagabi nang makita nila ako. Miss Hannah, kamusta ka na? Pasensya ka na. Dapat pala hindi ka na namin sinama. Galit na galit ulit sa sir. Oo nga, Miss Hannah. Naku, kung alam mo lang nangyari kagabi. Bakit? Ano ba nangyari? Pagtataka ko. Sir Sian, kayong dalawa. Bumalik na kayo sa trabaho at huwag na makapagtsismisan pa. Biglang sulpot ni Miss Nia ang masungit na mayordoma. Agad tuloy na umalis ang dalawa at naudlot pa ang sasabihin sa akin. Humarap sa akin ang mayordoma at nakataas ang isang kilay. Dumiretso ko na ng dining area para makakain. Masungit na salita nito saka ako tinalikuran. Muntik pa akong kabahan sa mukha nitong masungit. Kaya naglakad na ako para kumain dahil nakaramdam na rin ako ng pagkagutom. May ibinigay pa naman na gamot sa akin na kailangan kong inumin after every meals. Habang palapit ako ay ang tahimik ng dining area. Siguro ay wala nang kumakain kaya kampante akong pumasok pero halos matuyuan ako ng laway nang maraming pares na mga mata ko nakita at lahat sila'y kumakain na napahinto nang makita nila ako. Si Xavier na humihigop ng kape na mukhang bagong gising lang at katabi nito si Alvin na kanilang pinsan na gulo-gulo pa ang buhok at humihigop sa malaking mug habang si Sia naman ay parang napako na ang paningin sa akin. Mukha na itong mabango at fresh kahit nakapambahay na lang ito at mukhang bagong ligo. Parang ang sarap niyang lapitan ngayon at amuyin. Tumigil ka, Hannah. Galit ka pa rin sa kanya, tandaan mo yan. Napatingin ako sa katabi nito at agad na nalaki ang aking mata. Si Mr. and Mrs. Pierre na magulang ni Misty ay nandito na rin, habang si Misty naman ay napapagitnaan ng kanyang magulang. Kailan pa sila dumating? Mama Hannah! Masayang mukha ni Misty. Good morning, Miss Hannah. Have a seat. Nakangiting salita ni Miss Alexa Pierre. Good morning po. Agad akong yumuko at hiyang-hiya sa aking sarili. Halos hindi ko maihakbang ang aking mga paa dahil lahat sila'y nakatingin sa akin. Napatingin ako kay Sia na bigla itong tumayo at lumapit sa akin. Don't be shy, love. Hinawakan ni Sia ng aking kamay at hinila iyon at halos mga matis ang buo kong mukha nang magsipulan si Xavier at Alvin. Iba talagang bangs ni TL. Malakas na salita ni Alvin sabay inom ng kape. Mabuti na lang at mabait ako. Kundi, zero pa rin ito si kuya. Epal na sagot ni Xavier. Nagtawanan ng mga ito at nakita ko ang poker face lang si Mrs. Pierre habang ang asawa naman ito ay tahimik lang din na sa tingin ko ay hindi nakakaintindi ng Tagalog. Si Misty naman ay patingin-tingin sa akin hanggang sa maupo ako katabi ni Sian. Sa Sian pa nag-aasikaso ng pagkain ko at inutusan na lamang isang kasambahay na gawan ako ng gatas. Naiyaman ako sa mga taong nasa paligid ko ay kahit paano ay pumanatag ako dahil katabi ko ngayon si Sian na kahit nakakainis ay panatag pa rin. Nagsasalita ang mag-anak habang ako naman ay tahimik lang na nakikinig. Ang mas malala pa ay nagsalita ang mga ito na ibang langwahe na hindi ko maintindihan. Sa tingin ko ay salita pang Russia na naman iyon na naririnig ko kay Misty. Paminsan-minsan kasi ay sumisingit ang estudyante ko sa usapan ng matatanda.
Bukod sa akin ay sa tingin ko, ang mga kasambahay din dito sa loob ng mansyon ay hindi rin makakaintindi ng ganoong salita. Sa tingin ko ay hindi na rin ako magtatagal sa mansyon na ito dahil kung kukunin na nila Mr. and Mrs. Pierre ang kanilang anak na si Misty. Ano pa nga ba ang gagawin ko, di ba? Ang estudyante ko lang naman ang dahilan ng aking trabaho dito. 1 linggo lang pala ang ilalagi ko. Mahaba pa naman ang bakasyon ko. Sa tingin ko ay pwede muna akong umuwi ng Bulacan para kahit paano naman ay mapasyalan ko ang 3 tiyahin ko at ganoon na din ang best friend kong si Sheena. What are you thinking, love? Ha? Umiling ako. Pati ba naman ang pag-iisip ko ay kailangan pa bang itanong nito? Matapos ng aming breakfast ay sinamahan pa talaga ako ni Sia na uminom ng gamot. Kahit na kayang-kaya ko namang gawin iyon. Pero ito na naman ay nagpumilit at para bang isa kong anak niya. Ganun nga siguro ang matatanda. Nagulat pa ako nang tawagin ako ni Mrs. Alexa Pierre. Sa tingin ko ay magpapaalam na ang mga ito at kukunin ang kanyang anak para dalhin sa ibang bansa at kailangan ko na rin na magbalot-balot na. Wala naman na akong dahilan pa para manatili sa mansyon na ito. Aalis na si Misty na aking estudyante. Hindi naman pwede kay Sian. Nakakahiya lang. Kapag ako umalis sa lugar na ito ay hindi na ako magpapakita pa sa kanya habang buhay. Kapag naalala ko na naman ang babaeng kausap nito sa bar na halos kahalikan na nito ay sumasakit lang ang puso ko sa inis. Hindi pa rin ako makamove on doon syempre. Hindi naman ako manhid. Nagpunta kami sa kanilang magandang garden kasama si Misty na busy sa kanyang iPad. Sa loob ng kubo kami dumiretso dahil maganda talaga dito at maganda ang view. Para kang ang nasa ibang bansa sa ganda ng ambience. How's your life here? Hindi ka ba nahihirapan sa anak ko? Pwede mo lang tanong ni Mrs. Alexa Pierre. Hindi naman po. Sa katunayan nga yan ay sobrang gaan ng trabaho ko para sa estudyante ko. Para bang hindi ko deserve ng malaking sahod sa napakagaang trabaho. Tapat kong sagot at ngumiti dito. You're a professional teacher and you really deserve all the benefits. Lalo pat may tiwala ko sa'yo. Mahirap ng panahon ngayon. Marami ang mapagpanggap at sinungaling. Napahinto ito sa pagsasalita at napailing-iling. Ngumuntong hininga muna ito bago muling nagsalita. I'm so grateful for treating my daughter like your own. Napakaswerte namin sa iyo. Bibihirang isang gaya mo sa panahon ngayon, Miss Hannah. Maraming salamat po sa pagtitiwala, Ma'am Alexa. Nakangiti kong sagot. Parang bigla tuloy na tumaba ang aking puso. Napakabihira ko lang kasing makarinig ng papuri sa ibang tao, lalo pa at ang tingin lang sa akin ng iba isang simpleng babae at hindi pansinin. Kaya iilan lang ang tunay kong kaibigan na may tiwala sa akin at sa kakayahan ko. Bumuntong hininga ito at napatingin sa anak. Sa iyo ko lamang ito sasabihin. Bukod sa pamilya namin ay tanging ikaw lamang ang nakakaalam. Ano po yun, ma'am? Curious kong tanong. Umayos ako sa pagkakaupo. Hindi pa nagsisimula magsalita si Ma'am Alexa nang dumating si Miss Nia kasama isang kasambahay na may dalang pagkain. Parang katatapos lang ng aming breakfast at ngayon nga ay may pamerienda na naman sila. Simple ako napangiti. Talagang ang tataba na ako ng gusto dito kung magtatagal pa ako. Nang umalis sa mga ito ay inuna ni Ma'am Alexa ang bigyan ng pagkain ng kanyang anak. Maasikaso nga talaga ito kay Misty dahil kanina ay napapansin ko na panay itong puna sa likod ng bata. Hindi ito tulad ng ibang nanay na kahit mayaya ay hindi na inaasikaso ang anak. Nahiya nga ako dahil dapat trabaho ko pa rin iyon pero hindi na lang ako nagsasalita. Pero atentibo naman in case na kailangan kong asikasuhin si Misty. Dinala namin dito si Misty para proteksyonan. Paunang salita ni Ma'am Alexa. Napatigil ako sa pag-inom ng mango juice. Years ago, bagong panganak pa lang ako kay Misty ay pinagtangkaan na itong kidnapin na isang sindikato. Napasingap ako sa pagkakarinig. Wala pa akong idea kung bakit nila balak kunin sa akin ang anak ko. From Australia ay lumapit kami ng Russia to protect me and my daughter. Dahil nandoon lahat ng kamag-anak namin. Lahat ng connection ng pamilya ko at ng asawa ko ay pinakilos namin pero wala kaming matrace. And then, Kuya Sian came back from military. Siya ang gumalaw pero ganoon din ang nangyari. Wala kaming nakuhang impormasyon. Sa lumipas na taon, ang akala namin ay maayos na kaya tumira kami sa Canada kung saan nakatirang ibang kamag-anak ng asawa ko. Naging maayos ang 7 buwan na paninirahan namin doon. Not until one day. Napatigil sa pagsalita sa Ma'am Alexa at napaluha. Nagpunas ito ng luha. Galing kami sa isang convention with my husband. Naiwan sa mansyon si Misty with her yaya and her grandparents at ang ilang matagal nang naninilbihan.
Tiwala naman kami dahil alam namin na safe and secure ang lugar na iyon. Pag-uwi namin ay tahimik. Hanggang sa nakita namin na lahat ng tauhan at kasambahay sa mansyon ay wala ng buhay. At naliligo na sa sariling mga dugo. Iyak ako ng iyak. Hindi ko makita si Misty dahil mas magulang ng asawa ko ay dinamay. Humagulhol ito sa huling salita. Mommy, are you okay? Mama Alexa. Yes, I'm okay, darling. Hinawakan nito sa buhok ang anak. Inabutan ko ng tissue si Ma'am Alexa. Pinipilit nitong huminto sa pag-iyak pero alam kong hindi basta-basta mawawala ang madilim na pangyayaring iyon sa nakaraan, lalo pa at buhay ang nawala. Ilang sandali muna itong natahimik. Namumula ang mata at ilong nito bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Halos simatayin ako nang hindi ko makita sa kahit na anong sulok ng mansyon sa Misty. But then my husband found her inside our doghouse. Our poor little pitbull protected her.